So yun, okay, KJX, kamusta kayong lahat? At check lang natin ngayon mga Lodi yung ating graph, no? So tingnan natin kung ano yung mga malulupit na nangyari, no? So nag-open ako ng position kahapon sa tawag dito sa ETH. Nag-take profit ako nung isa, tapos nag-open ulit ako ng position para madagdagan yung USDT. So far, negative tayo. Negative 300 pa lang naman. So mababa pa lang naman yan mga Lods. Okay. So tulad nga ng sinabi ko, talagang ano lang tayo. Panatik tayo ng ano ng ETH, no? Tingnan natin yan kasi may spot Ethereum, di ba? ETH. Ngayon, may tanong lang mga Lods, no? Yung tanong kasi, late na ba sila sa Bitcoin, mga Lodi, no? Gusto nilang pumasok sa Bitcoin. Ano ba yung mga dapat gawin, no? Ano ba yung mga dapat i-research bago ka pumasok sa Bitcoin, mga Lodi, no? So far, ito muna yung ginawa nating graph. Kinuha ko lang yung graph ng ilalim nung 67, no? Tapos sinubukan kong i-line. So far may nakikita ako na resistance nga sa banda dito. Kung mapapansin nyo, rejected dito sa area na to, rejected sa area na to. So far hindi pa nare-reject tong pangatlo. So possible once na ma-reject to, tingin ko may baksak ng konti yan mga Lodi. Okay? So pagka kunyari tumama yung prediction na yan mga Lodi, no? Mag-take profit kayo agad kasi ang layo pa ng isang support natin, nasa 68,200 mga Lods. Okay? So ngayon, ito pa rin, walang pagbabago sa TA natin, 71,200 to 71,300 and then 72,000 ng resistance. Nope. Napaliwanag ko na yan kung saan kayo papasok dyan. Ngayon, ang tanong mga Lodi, no, good pa bang pumasok kay Bitcoin? Kunyari, mag-hold ka ng Bitcoin. So, ang Bitcoin kasi, nakuha niya na yung all-time high niya. Ngayon, ayoko magsabi na magandang pumasok sa Bitcoin. No, ngayon. Kasi possible yan eh. Possible. Siyempre, ang hirap umangat niyan. Tapos sabay, baka mamaya biglang mag-dump, di ba? Pero sa news kasi, ang dami nagsasabi na possible kunin ni Bitcoin ang 100,000 USDT. No, possible na sinasabi nila. At magkakaroon ng Bitcoin halving. So tuwing nagkakaroon ng Bitcoin halving, bumabagsak ang Bitcoin, di ba? So ngayong April yun. Ngayon, after bumagsak ng Bitcoin, magre-recover yan ng halos kalahati, mga Lodi. Kunyari, kung 69 yan, sabihin na natin plus 30. So parang ganun siya. Or sabihin na natin sakto, 100 yung bigla niyang nililipad. Nakukuha niya yung mga all-time high. Nilalagpasan niya yung all-time high, mga Lodi, no? Kapag may Bitcoin halving. Pero, syempre, yun ay history. Okay? So, pero syempre, ang dami namang katibayan na ang chart is nanggagaling sa history. Sabi nga nila, history repeat. Okay? So, syempre minsan hindi, pero karaniwan, oo. Okay? So, ingat lang mga Lodi ha, ingat lang. Ngayon, ano yung masasuggest ko, no? Syempre dahil nakuha na ni Bitcoin ng all-time high, mga idol, no? May mga altcoins, no? May mga top 100. Sabihin na natin ito. Punta kayo ng CoinGecko, punta kayo sa top 100 coins. No? Nandiyan dyan, subukan yung i-search lahat yan, yung mga coins na yan. And then tingnan nyo kung sino pa yung mga hindi pa nakakakuha ng all-time high nila. Sabi nga nila, after makuha ni Bitcoin ng all-time high, susunod ang Ethereum. After ng Ethereum, susunod ang mga altcoins. Top 20 coins. Ngayon, tingnan nyo doon yung mga gandang project. For example, ito si Dogecoin. Kunyari lang for example, no? Makikita nyo yan. 11 pesos siya ngayon. No? Ang all-time high niya, mga Lodi, 35 pesos. Diba? So far, kung ikaw naniniwala ka kay Dogecoin at maganda yung nakikita mong takbo kay Dogecoin, possible makuha niya ulit yung 30. Diba? Kasi doon nakaraan, 3 pesos lang to. Naalala niyo yung video ko, diba? Good to buy. Kaya lang, nag-sell ako ng 5.88. Alam niyo yan, diba? So nakita niyo yan. Cardano, so 13.46. Nag-sell ako ng 26 pesos. Nakita niyo sa video natin yon, mga idol. No? Ayan yun. Yan yung mga tinitingnan natin sa susunod. Kapag kunyari naiilang ka na kay Bitcoin, tumingin ka sa mga altcoins. Yun. Yun lang yung pwede ko mapayo sa inyo. Kasi, lagi namang ganun, di ba? Once na lumipad si Bitcoin, ang susunod dyan, yung ETH and mga altcoins na. Di ba? Sabi nga nila yung word na altcoin season. Okay? So, yun lang mapapayo ko sa inyo ha. Punta kayo sa CoinGecko, punta kayo dito sa top 100, tapos tingnan nyo dyan kung sino yung mga nakikita nyong maganda. Matic, okay yan. Yung Matic, good yan.
Yung Polygon, yun yan, yung Polygon, Matic for me, good yan, mga lods. Para sa akin Pepe okay din for me. FET, yung FET, okay din ang FET, mga lods, no? FTM, matagal na to. So, grabe yung nilipad din ng FTM, tong Phantom, oh. Nakita ko to 19 pesos. Nung bumili din ako ng konti nito before. Nasa yan. So, check nyo dito. Tapos sabay, kunin niya, kunyari, for example, sino ba? Si Polygon, si Matic. Okay. Click natin si Matic. So, 0.97. Ang all-time high niya, punta kayo doon sa max. Yan. Ang all-time high ni Matic ay $2.8, no? So far nasa ilan pa lang siya? 0.97. So possible hindi niya makuha yung all-time pero kahit papaano aangat siya, 'di ba? So sabihin mo na nga mong 70 pesos or 80 pesos, good na 'yun, panalo ka na, 'di ba? Panalo ka na doon, mga lods, no? Kaysa sa Bitcoin, once na bumili ka ng Bitcoin, 69, 'di ba? So bumili ka isa, $69. Para dumoble yan, kailangan maging ano yan, ano? 'Di ba? Kailangan maging 140 USDT yan, 'di ba? So, yun lang. Yun lang naman yung mapapayo ko sa inyo, mga idol, no? Saludo sa lahat kay GX. Break. Mukhang hindi mabibreak na naman, no? Mukhang ito resistance natin, tong area na, no? So, once hindi yan mabreak, pupunta dito sa area na yan, after 4 hours, once ma-break niya yung 69.45, good. Pero dito sa area na to, 69.593. So, bumaba siya kanina, pero tingnan nyo, hindi pa siya nagko-close. Lilipad pa siya dito. Di ba? So, clock. Tingnan natin yung clock. Wala pa pala, hindi ko pala nasiset. Sige, yun lang sa ngayon kay GX. At sa mga gusto pumasok sa BitGet, pasok lang sa link natin sa description. Magpa 5,000 subscribers na tayo, mga lods. Keep like and share muna sa video natin. And then, schedule natin, once mag 5K yan, schedule natin yung raffle, mga lodi, no? Sasabihin ko sa inyo yun para at least alam nyo, no? Kasi kapag nagpa-raffle tayo, meron tayong video announcement, no? Kapag nagpa-raffle tayo, mga lods, magbibigay ako ng araw para at least nandoon yung iba. So once na nilabas ko yung video na yun, mga lodi, at walang nag-claim sa loob ng isang araw, paparaffle tayo ulit. Okay? So paparaffle tayo ulit. Basta walang nag-claim sa akin, siyempre naman yung 1 day, di ba, automatic matagal na yun para hindi mo ako i-PM, mga idol. Okay? Salute sa lahat kay GX. Magandang umaga sa inyo lahat.